Ito yung good news mga kababayan. Siguruhin mo niya Mr. Maravillas na good news yung bibitawan mong balita. Para niyang nakakadoda yung introduction mo. Hindi mo pa niya binibitawan yung balita. Natatawa ka na. Natutuwa lang po ako. Ito yung ito yung balita ngayon. Hindi namin na Mr. Maravillas maintindihan. Basahin ko na lang po. Basta thumbs up. Thumbs up. 2 kamay pa. Ito yung balita kasi na biglang bumulaga sa akin ngayon. Published by Manila Times. Sabi rito, Lenny is outstanding Filipino in America. Ela, Lenny is outstanding Filipino in America. What? Ano niya yan, Mr. Maravillas? Legit yan? Legit po? But before kong ibigay sa inyo yung good news, magandang balita. Siyempre, magandang balita ito sa mga dilaw. Di ba? Sa mga supporters po ng mga Pinklawan. Siyempre, magandang balita ito. Sa mga Marcos loyalists, siyempre, itong balitang ito mga kababayan, kaduda-duda. Pero legit po. Legit niya Mr. Maravillas na basta legit. Mamaya, mapapatunayan ko sa inyo. Legit talaga po siya, mga kababayan. Pero before kong ibigay sa inyo yung good news, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi kayong updated po ng mga legit na balita. Diba? Like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos pa mga kababayan? Approve niya Mr. Maravillas? Approve nga po kay nanay. Ito po yung balita mga kababayan. Former Vice President Maria Leonor Leni Robredo was named as the Global Awardee by the Outstanding Filipino Awards or TOFA on Monday in Manila or Tuesday in Manila, Monday sa Amerika. Kumbinsido na kayo pa na legit yung balita. Robredo rose from congresswoman to vice president, then presidential candidate in pursuit of social development, the TOFA's Facebook page said. Baka naman niya Mr. Maravillas, legit na dilawan yung nagbigay ng award. Malamang mga kababayan, nang i-check ko nga, confirm. Sa bagay, sino man po ang tawag dito? Sino pa yung magbubulahan masagi? Magsusuportahan sa bawat isa. Siyempre, yung magkakakulay, normal man po yon. Di ba? Normal yung ganon. Tulad ng mga honorary degrees na binigay kay nanay, siyempre galing yun sa mga universities na sumusupport sa kanya. Mga Catholic universities. Then yung UP. Alams na. And dito, siyempre, chinik natin kung sino. Confirm nga po. Yung grupo nila Wiswis. Sino niyang Lawiswis? Si Lloyds. Lawiswis Kawayan. Yung taga rito sa amin na bilyonaryo dyan sa Amerika,
Yung nagsabi po mga kababayan na ang gusto sana niya, si Panot mga kababayan, maglingkod sa ating bayan bilang Pangulo for 20 years. Yan po ang nasa likod nang i-check natin yung Facebook. Sabi po rito, former Vice President Maria Leonor Leni Robredo transformed the office of the Vice President into a massive anti-poverty force. Ayos! Harnessing the combined resources of government and private sector to make a difference in the lives of the very poor. She continues this valuable community work through the non-profit Angat Pinas. Yung Angat Buhay po, bakit naging Angat Pinas na? It added, Robredo herself would share this on her Facebook handle also on Tuesday. Bakit handle? Yan nakasulat dito. With supporters sending their congratulations. Tuwang-tuwa po yung mga supporters ni Nanay. The former Vice President who will receive her award on October 27, 2023 will meet with the Filipino-American community 9 days before in New York's Triad Theater. Matinding honor na naman po ito. Di ba? Though the TOFA Awards event is usually held in New York, this year's edition will be held at the Zipper Hall in Los Angeles, California, and is part of the Filipino-American History Month. Sabi rito sa balita, California Attorney General Rob Bonta himself, a Filipino-American, o Rob siguro, Rob Bonta, kung Rob kasi po, masama yung tunog. Attorney General Rob Bonta, para maganda sa di ba? A Philippine-American in the first in the state, in the second in the US will serve as the keynote speaker. Sabi po dito sa balita. The event will be hosted by Boy Abunda and Chair Calvin. Yung siyempre magkakakulay nga Mr. Maravillas. Siyempre nga po, alangan man kukuha ng ibang kulay. Di ba? Last year, the first TOFA Global Awards were given to tennis player Alexandra Alex Yala, fashion designer Michael Cinco, and GMA Network's Pinoy TV channel. Ayos na ayos po. The TOFA, which also functions under the name The Outstanding Filipinos in America, was founded in 2010 by New York-based journalist Elton Lugay. Chiniko po yung Facebook page ni Elton Lugay. Correspondent din pala ito ng Philippine Daily Inquirer. And recognizes individuals in organizations that raise the profile of Filipino-Americans. Yung apelyidoan niya ni Elton Lugay. Parang malapitan niya Mr. Maravilla sa lugaw. O nga no. So sabi po dito, the Global Award was first given last year. Ayos na ayos pa. Ngayon, sabi ko mga kababayan sa inyo kanina, chiniko yung Facebook ni Elton Lugay. Ito po yung lumabas na para niyang familiar Mr. Maravillas yung isa dyan na mukha. O nga po, si confirm po yung taga rito sa amin. Si Lloyd Lewis, mga kababayan, yung nasa likod pala nito. As usual. Di ba?
Kaya naman pala niya, Mr. Maravillas. Siyempre nga pa, basahin ko sa inyo yung post ni August 22, August 22, Elton Logay. Ayan sa Facebook page niya. Experience the true essence of TOFA. Beyond glitz in glamour, it's a captivating journey of business, politics, and the remarkable narratives of Filipinos striving for a better life. Witness the resilience in adapting to new environments, their unwavering sacrifices for their families, and the inspiring success stories that elevate the Filipino community worldwide. Ayos na ayos yung latag po. We defy stereotypes. We are not merely beauty queens and boxers. We are also nurses, doctors, lawyers, politicians, teachers, and journalists. We are community leaders, advocates for the voiceless, and champions of change. Introducing the esteemed members of the TOFA board for this year's 13th TOFA Awards on October 27th in the vibrant city of Los Angeles. Ito po ang sabi rito. Guided by the wisdom of Honorary Advisor Loida Nicolas Lewis and led by the visionary chairman of the board, Brendan G. Flores. Confirm po. Kaya naman pala niya, Mr. Maravillas, may award niya si Nanay. Siyempre naman po. Tama yung yung duda niyo at duda natin. Legit po. Convinced na kayo? Approve? Convincing niya, Mr. Maravillas? Di sa 2025 or 2028 kung comeback run po si Nanay. Binalot na po ng kung ano-ano mga awards, honorary degrees, etc. etc. Ngayon naman po, TOFA naman po, Top Outstanding Filipino Awards in America. Bagay na po sa palasyo. Ayos? Siguro naman po, kuhang-kuha na ni Nana yung momentum po in case tumakbo uli sa pagkapangulo. Balot na po ng mga awards. Ano pa ang kulang? Di ba? Ang kulang na lang niya, Mr. Maravillas, yung support namin. Yan niya kung makumbinsi kami. Yung boto galing sa mga tao, yun na lang ang kulang, Baka lang mga kababayan, gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayanan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.